Ikawalong kabanata, ang kapalit ng laman. Bumalik sa katahimikan ng buong bahay, pero hindi ito katahimikang panatag. Parang yung klaseng katahimikang may nag-aabang sa ilalim ng sahig o nasa likod ng kurtina. Yung parang bago ka pa magtamang kung may kasama ka, may sumasagot na sa loob ng isip mo. Nakaupo si Ate Letty sa kama habang hinihimas ang tiyan niya. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya, pero di na siya nagsasalita. Hindi ko alam kung natatakot siya o kung may nararamdaman siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Ako naman, hawak pa rin ng tingting, yung may ukit. Sa bawat sandali, parang lalong umiinit ang katawan nito. Para bang nararamdaman din ng tingting kung gaano kalapit ang panganib. Paglingon ko sa mesa, napansin kong basa ang sahig. Hindi tubig, hindi rin dugo, gatas. Pero hindi galing sa bote. Tumulo siya mula sa kisame. Pagtingala ko, wala nang bakas ng nilalang. Pero sa mismong gitna ng kisame, may ukit na hugis sanggol. Gawa sa gasgas, gawa sa kuko. Tila ba'y iniwan niya yun bilang paalala o babala. Kinabukasan, hindi ako nakatulog. Umalis si Kuya Dario sandali para bumili ng mga gamit, kaya ako ulit ang naiiwan. Pumunta ako sa altar ni Lola. May isa pang kwaderno doon na hindi ko pa nabubuklat. Sobrang luma na, halos malutong na ang papel, pero maayos pa ang sulat. Doon ko nakita ang mga tala niya tungkol sa tinatawag na pagsalin. Sa mga panlabas na mata, normal ang sanggol. Pero paglipas ng 7 taon, lalabas ang tunay na anyo at ang sanggol, wala na. May listahan ng mga pangalan. Lahat ng mga bata sa baryo noong 1950s. Lahat sila namatay bago mag-7 taon. Pero isa sa mga pangalan, pamilyar. Isidro Salindilim Jr. Tumigil ang mundo ko. Bumalik ako sa altar. Kinuha ko ang lumang larawan ni Lola. Doon ko lang napansin, may hawak siyang sanggol. Pero may itim sa mata ng bata. Akala ko dati shadow lang, pero hindi. Sinadyang takpan. Gabi ulit. Dito paulit-ulit ang takot. Kinausap ako ni Ate Letty. Kuya, nanaginip ulit ako. Yung babae na naman? Hindi. Lalaki ngayon. Nakatalikod. Hawak niya ang kamay ko habang nakaupo ako sa duyan. Tapos may tinuro siya. Ano? Yung bata sa tiyan ko, di raw sa akin. Tumigil ako. Hindi ko na alam kung anong totoo sa mga panaginip at alin ang guni-guni. Pero malinaw na, may nakikitang hindi naming nakikita si ate. Habang binabantayan ko siya, biglang pumatay sindi ang ilaw. Sumipol ang hangin, kumalabog ang bubong. At sa pader, sa mismong ibabaw ng kama, may tumubo na anino. Dahan-dahang lumaki. Habang lumalaki, parang may gumagapang sa kisame. Umiikot, hinihinga. Tapos, may boses. Isang kaluluwa lang ang kailangan. Isang laman lang ang kapalit. Tumingin ako sa altar. Kinuha ko ang basyo ng langis. Binasa ko ang tingting. Hinampas ko ang paligid ng kama. Sa bawat hampas, may humihiyaw. Hindi ko alam kung nanggagaling sa labas o loob ng bahay. Pero may napansin akong bitak sa sahig. Hindi dati yun nandoon. May something sa ilalim. Pinuersa ko, hinawi ang kahoy. Sa ilalim ng sahig, may baul. Pagkabukas ko, wala akong nakita kundi mga buto. Buto ng bata at isang piraso ng papel. Ang kaligtasan ay may presyo.
kaya't pinili ng unang bantay ang kanyang sariling anak. Napaatras ako. Si Lola, ipinagpalit ang kanyang anak para manatiling ligtas ang baryo. At ngayon, ako ang susunod na pinipili. Kung naramdaman mong lumamig ang hangin bago ka bumasa nito, i-share mo agad ang kwento. Mag-iwan ka ng comment sa parting pinaka naginggil ka sa takot. Abangan ang ika-9 na kabanata, Sa Altar ng Dugo. Matutuklasan ni Elmer ang anong sakripisyo ang kailangang ibigay at kung sino talaga ang inaalay.